nagkaroon na po ng final approval po nila. Yung house and lot nyo, yung townhouse, bukod sa townhouse, sa locus, meron pa kayo? Meron po kasi tayong mga, kasi di ba ang kinuha po natin, I believe, Sophie po. Oo, Sophie. Yun po, meron kasi tayong mga, mas maliit po sa Sophie. Meron kasi tayong Alice, meron tayong Catherine, meron tayong Diana. So, ayun po yung mga possible units na ma-offer sa inyo. Kasi syempre, mas malaki po ang Sophie kaysa sa doon sa 3 units na Oo. Mas mababang hulog. Pero ano yun, less na yun dahil mag-a-adjust ng ano eh, ng... If ever po, kasi di ba, kung nasatisfy din naman po yung full down payment ninyo, magkakaroon naman po yung recomputation. Makikita niyo naman po yung sa statement of account for the computation po ng transfer. Hindi nga ako Tapos babaguhin lahat ng dokumento, pipirmahan niya, sasubmit ko ulit sa... Actually, since attorney pa kayo, sir, kayo rin po yung mag-sign mga document. Okay, buyer lang po, insurances, at saka po yung SPA po. Yung papadala niyo ng special part of our account. Once na-maintain na po yung account natin, dun sa new unit natin. Special power of attorney? Yes po. Saan Yung document na yun, sir, hindi naman kinukuha yun. Bibigay namin sa inyo. Pero yung yung galing sa embassy nila, hindi na kailangan. Ayun nga, sir, yun yung ipaparag-ribbon line, special power. Di ba meron akong sinubmit sa inyo? Yes, sir. Kasi, di ba, suppose cancelled na po yung account natin. Aware tayo na cancel na yung account natin. So, since magta-transfer or i-recon transfer po natin yung unit natin, which is mag-downgrade tayo, panibagong special power na Yung request niya dati, yung niya, latest job contract, bago, yun na lang kontrata dati. Ano lang naman po, kung di pa rin naman po siya umuwi, tama? Oo. So, pwede naman po, ang gagawin niyo is cancel niya lang naman po, hindi naman natin kailangan ng original. Ayaw man tanggapin, hindi ako makapag-desisyon eh. Kung sakaling cancel lahat, hindi siya ayaw niya. Forfeited naman po talaga eh. Anong forfeited? So, any payments made by buyer po, forfeited po siya. Wala po kasi tayo ma-refund. Yun nga po, kung syempre, kung i-continue yung unit, so reconsider yung account, still subject for approval. 1 year yun. Ayun po, 1 year para makapag-decide po si buyer kung magre-reconsider. Kayo ba nag-i-email kayo sa kapatid ko? Ayun po, may na-receive naman po na email kayo. Ako, pero yung sa kapatid ko. Ayun po, nakalagay niyo naman po dun, sir. If you want, pwede niyo rin po siyang forward kay buyer kung wala siya natatanggap. Ba't gano'n walang refund, pera na ng kapatid ko yun. Yun, sir, sabi ko nga po sa inyo. Wala naman natiran. Yun nga po, sir. Hindi rin po kasalanan nito, friends, na magkaroon po tayo ng financial problem. Kaya ang laking pera yun, yung mapupunta. Kaya nga, sir, ino-offeran po tayo na mag-transfer po yung unit or ownership po. Yun na po kasi naging final approval po natin. Walang maibalik na pera? Malinaw naman po sa email po sa inyo, yung customer service po, ano po yung mga possible options. Hindi ako makapag-desisyon ngayon. Kaya klinaro ko lang tong email nyo eh. Yun na po kasi naging final approval po natin. Tapos pinasulat nyo pa kami. Mag-ano kayo ng request na na yes, sir. Wala naman purpose. po kami. Sir, wala po kami mag-process na request ninyo kung hindi po kayo gumawa or hindi po gumawa si buyer na request niyo. Ano po yung process namin? Ano po ilalapit namin sa mga reachment? Tapos itong reply nila, ganito. Di valid, hindi... Sir, yun na nga po. Sabi ko sa inyo, papaulit-ulitin ko po sasabihin sa inyo na yun po ay naging final approval. Binigyan po tayo ng options po. December pa uwi. Yun po. Sabi nga po sa inyo, meron po 1 year na parang makapagpa-reconsider siya ng account. Kung ano po yung maging decision. Pwede po siya pag-inilan sa customer service po natin. Walang makukuha ngayon. Ba't gano'n ang nyo, sistema nyo? Kung sa attorney ko to. Sir, even though po kung sa attorney niyo pa rin po, may final approval na po tayo. Kayo po, discussion niyo po yun, ano niyo pa po sa attorney niyo, which is, sabi ko nga po sa inyo, upon counseling, diniscusan po tayo ng
policies po natin that there's no refund for that. At na-signan din po niyo sa counseling po ang Ang ano niya sa ano, Viper niya, ito pa eh. So, sir, yun na lang po advice ninyo kay buyer na nagkaroon na po ng final approval owner request, which is hindi po na-grant yung request natin. So, the possible options, you need to reconsider po yung account natin, reconsideration of Ito pa oh. unit. Kung gusto nilang ituloy ko yung bahay, babaan nilang hulog. Yun nga, sir, kaya po nagda-downgrade Di naman pwede yung ganun, tayo. itutuloy nila tapos ibibigay nila sa iba. Sir, yun nga po, kaya nga po, reconsideration po ng account, which is downgrading po. So, po, malaki po kasi yung account po niya. So, kung mag-downgrade tayo, possible po, naliliit din po yung magiging monthly po, payment po ng buyer natin. Di ko kakayanin at mababa ang palitan ng dollar now. Babaan nilang hulog ko para mahulog ko yung bahay. Ayoko nang kumuha at ayoko nang binibigay nila. Ayoko na yung binibigay nila. Bakit ayaw nilang i-refund? Ganun ang sabi sa... Yes, sir. You can forward the letter po. Yung email po sa inyo ni Customer Ayun, pinorward ko yung email niyo sa kanya. Oh. Ayun po. So, yun na po yung naging final disapproval po ng request natin. If ever po na want po na considered na kasi ba... Wala kahit kalahati, hindi kayo yes, sir. nagano. Yun na po yung naging disapproval po ng request natin. Kayo rin palang masusunod sa ganyan. Yun po. Sir, upon counseling, dinidiscuss po, naglagan po kayo ng counseling. Tama po. Nakapirma po kayo sa counseling. Yun po yun. Eh kaso nagkakaproblema kayo eh. Kaya nga natatakot yung mga buyer eh. Sir, sabi ko nga po sa inyo, case-to-case basis po yun. Hindi po natin pwede i-compare ang account po natin sa ibang buyers po. Saan po ba tayo anong account po yung inaano natin, inaayos? Tapos yung cheque nga, nag-issue ako ng cheque. Ayos na sana yung hulog ko, 13,600. Nagulat yung kapatid ko, bandang huling cheque. Hindi ko rin namalayan, 15,000 Basta binigay sa akin cheque, akala ko pare-parehas yung 13,600. Sir, hindi po ba kayo binigyan ng payment schedule or check status? Kasi binibigyan tayo ng check status at payment schedule kapag po nag-issue tayo. Hindi ko na-check yung huli kong cheque. Responsibility niyo po yun para Yung 15,000, ba't biglang taas? Sabi ko sa bangko yan, yung advance payment sa bangko. Yes, sir. Dinidiscuss din po yun sa inyo. Hindi na po namin yun. Sir, Hindi naman sinabi sa akin, ito, ba't biglang taas? Hindi ko rin na yung bandang huling cheque. Yes, sir. Kala ko tuloy-tuloy yun, mula una hanggang 13,600. Okay na sana sa kapatid ko yun. Eh ngayon ayaw niyang acceptin yung bahay. Sabi niya wala raw siyang latest job contract, hindi naging issue ang Canada ng kontrata. Eh ngayon inaano niyo requirement kontrata niya. Paano kung nandito siya? Kailangan niya pa ng SPA dito yung Alin po? kung mag-local employed na lang siya? Oo, ganun. Kapag local employed siya, wala na po SPA. Hindi na po kailangan mag-appoint na. Eh kung abroad ulit siya. Kailangan niya po ng EAM. Hindi, kung dito siya nakapirma, tapos sa abroad ulit, mag-abroad. Okay lang naman po. Kayo po magsasign dalawa doon sa special park attorney. Hindi nyo nagpapakonsiderize, ito nila po natin mga karay. Yung usapin ba natin ganito, ipo-forward niyo sa kanya? Hindi po, nakalag po yan sa history ng account ng buyer. Ito lang mababasa niya, yung email niyo. Yes po, ayun naman po yung... Ito na ang final na, wala nang kasunod to sa Yes po, yan po yung final approval na po natin. Yan po, advice na lang po si buyer if she wants to continue her unit po para hindi po masayang yung sinettle niya, or consider na lang po tayo. Lagay mo na ang pangalan mo, tsaka date. Sige po. Hindi ako makapag-desisyon kung tutuloy o
buyer pa rin naman po mabilis kayo. Oo nga, si buyer nga. Eh, hindi, ayaw mag-reply. Yun po. So yun sir, ngayon, kung ayaw din po makapag-cooperate ni buyer sa inyo, sayang lang din po kasi baka. Ito nga, pinorward ko. Andito ako sa program follow-up for back out. Hinihintay ko mag-reply. Online siya eh. O baka tumawag. Ayun sir. Try ko. Tawag ka. Yun po. Or if you want, pwede naman po mag-email si buyer. Mag-i-inquire pa po siya Nag-i- sa follow-up na refund. Wala kang computer eh. Online ba yan, mana? Wala. Wala po. Wala. Wala po nila. Yun po. Ano bang gagawin ko sa inyo? Yun sir. SPA lang ako, hindi ako makakilos. Pirma nyo. Yes sir, sabi nga po sa inyo na si buyer pa rin po ang mag-decision niya. Hindi naman po tayo yung makakapag-decide niya. Advice na lang po kay buyer. Kayo ang panalo dyan. Kayo kumita. Laking pera yun ha. 300,000. Lahat ng ano, nasakal nyo. Sir, hindi naman po namin tinasakal. Sabi nga po sa inyo, 357. yung account po ninyo, kayo po nag-decide na mag-back out po due to financial problem po natin. Which is, ino-offer po namin kayo para hindi po makancel yung account ninyo before na mag-transfer po ng unit or ownership po. Which is, hindi rin naman po tayo bigay ng feedback. So, inaantay ko rin po, friends, feedback po kami po buyer po, ano yung magiging decision niya. Ano yung bibigay yung bahay na townhouse? So mag-umpisa sa zero status, ano naman? Ayun po, sir. Siyempre, bibigay natin kung mag-downgrade siya, ready for occupancy. Sabihin, tayo na po yun. Okay, hintayin ko mag-reply. Okay na, sir? If you want, sir, pwede niyo po email customer service. Kasi kung aantayin po natin yung response ni buyer, tayo na dito oras natin dalawa. Yun, sir, kapag ano po, sabi ko, pag witness si buyer, meron siyang 1 year to decide or makapagpa-recall ng account. Ano yun, effective yung 1 year? Kailan start yun? Check ko lang po kung kailan po nakaso ng account. Wait lang. Sige.